Los Angeles Lakers ligtas pa rin sa standing sa West at Maxi Kleber magbabalik na sa Lakers. Pero bago yan, ang Los Angeles Lakers ay magkakaroon ng 4 na laro sa road trip. Una nilang haharapin ang Orlando Magic, isang team na may lamang na sa kanila sa season series. Determinado ang Lakers na makabalik sa winning column at tapusin ang kanilang dalawang sunod na pagkatalo. Nanggaling ang Lakers sa isang disappointing loss kontra sa Chicago Bulls, isang team sa mga team sa East na kulilat sa standings. Tinambakan sila ng Bulls ng 31 points, ang pinakamalaking margin ng tagumpay sa kasaysayan ng kanilang laban. Malaking bahagi nito ay dahil sa mainit na opensa ng Bulls na may 78.6% sa 2-pointers sa first half at 73.7% sa 3-pointers sa second half. Katulad ng Bulls, isang bata at atletikong koponan din ang Magic. Natalo na ng Orlando ang Lakers ngayong season kung saan nagpakitang gilas si Franz Wagner na may 37 points at ang naging game winner nito sa laban ng Lakers. Ngayon, mas malakas pa sila dahil bumalik na si Paolo Banchero. Bagaman bumagal ang takbo ng Magic, nananatiling matatag ang kanilang depensa na pangalawa sa buong liga. Para manalo, kailangang hadlangan ng Lakers ang depensa ng Magic at samantalahin ang kanilang mahinang opensa na may average lamang na 104.8 points per game ang Orlando, kaya dapat kunin ng Lakers ang kontrol ng laro mula sa simula. Mahalaga ring magpakita sila ng mas maayos na depensa at mas konektadong opensa kaysa sa ipinakita nila laban sa Bulls. Sa kanilang huling road trip, natalo ang Lakers sa lahat ng 4 na laro, ngunit dahil iyon sa mga injury ng kanilang mga manlalaro. Ngayong mas buo ang kanilang lineup, wala na silang espasyo para sa isa pang mahinang stretch ng laro. Magsisimula ang kanilang road trip sa Orlando bukas at ito ang tamang pagkakataon upang makuha ang panalo at maibalik ang kanilang kumpiyansa. Samantala, marami nga sa mga tagahanga ng Los Angeles Lakers ang nadismaya matapos ang disappointing loss ng kanilang koponan laban sa Chicago Bulls kahapon. Kitang-kita ang kakulangan ng energy sa kanilang laro, lalo na sa opensa at depensa. Bukod pa rito, napakarami rin nilang turnovers na lalong nagpahirap sa kanila upang makahabol sa laban. Gayunpaman, kahit na natalo ang Lakers, hindi naman ito masyadong nakaapekto sa kanilang pwesto sa Western Conference standings. Sa kasalukuyan, hawak pa rin nila ang ika-4 na pwesto na may record na 43 wins at 27 losses. Isa pang dahilan kung bakit hindi gaanong mabigat ang pagkatalong ito ay dahil sa resulta ng iba pang laro. Natalo rin kasi ang Golden State Warriors laban sa Atlanta Hawks kahapon, kaya nanatiling may 2 laro pang kalamangan ang Lakers sa kanila. Bukod dito, nakatulong din ang pagkatalo ng Houston Rockets sa Denver Nuggets ngayong araw, dahilan upang mas gumanda pa ang posisyon ng Lakers sa standings. Dahil dito, posible nilang makaharap sa unang round ng playoffs ang Memphis Grizzlies, isang koponan na kasalukuyang dumaranas ng sunod-sunod na pagkawala ng mahahalagang manlalaro. Sa kabilang banda, magandang balita naman para sa Lakers ang nalalapit na pagbabalik ni Maxi Kleber na maaaring makasama na ang koponan sa susunod na linggo o bago matapos ang regular season. Kinumpirma rin mismo ni Jovan Buha na maglalaro si Kleber bago matapos ang season upang magkaroon siya ng mas magandang chemistry kasama ang kanyang mga bagong teammates.